Pag-usapan po natin uric acid at gout at yung mga arthritis na naramdaman ng maraming kababayan natin. Ituturo natin yung pinakagamutan mismo. Anong gamot sa gout, ibibigay ko na. Tapos, ano rin yung mga pagkaing babawasan, ano yung quote-unquote bad foods at good foods sa gout. Pag gout po, para masabi natin na may gout kayo, yan o, namamaga yung hinlalaki. So, para masabing may gout, kailangan may blood test. Yun ang basic. May blood test kayo ng uric acid. Pa-check nyo CBC, creatinine, pati uric acid. Pag mataas ang uric acid nyo, let's say very high, tapos may namamaga. So, mataas na uric acid, doon lang masasabi may gout. Namamaga yung hinlalaki, yung tuhod, o yung siko, yung kamay. Doon lang natin masasabi, gout yan. Pero kung sumasakit lang kamay mo, sumasakit lang tuhod mo, tapos wala ka namang uric acid, hindi natin sasabihin gout yun. Mas malamang osteoarthritis or arthritis ng pagka-edad. Yun ang mas common. Siguro 90% puro ganon. Itong gout, mas bihira to. Kaya bago nyo sundin yung bawal at pwede, check muna uric acid. Ha? Ayoko magkakamali kayo ng diagnosis. Diba? So, pag nakitang mataas ang uric acid at may gout talaga kayo, ito yung mga babawasan. Number 1, organ meat. Mataas to sa purine. Mga laman loob. Okay, mga atay, bopis, diba? Puso, bituka. Yan ang pinakamataas. Mabilis umatake yung gout pag kumain ito. Red meat, lalo na sa karne, sa beef, sa baka. So, yung beef, mataas din ang purine niya. Purine nagiging uric acid. Pero, mas mababa siya kumpara sa laman loob. Pero, mas mataas pa rin siya. So, pag beef, konting bawas lang sa beef. More chicken, more pork ang pwede sa inyo. Okay, mas mataas siya. White bread naman, ang problema kasi sa white bread at white rice, pwede tumaas yung blood sugar. Pwede kayong magka-diabetes kung masyado marami. Pag nagka-diabetes, hindi rin maganda sa gout. Okay? Mas dadalas din yung atake sa gout kung may dagdag na diabetes ka. Katulad ng matatamis, sama na natin mga donuts, soft drinks, mga juice na matatamis. Puro asukal, puro cake. Kung puro matatamis, prone ka rin sa diabetes. Hindi rin maganda ang diabetes pag kasama ang gout. Alak, ito talaga nagpapataas ng uric acid. Pag uminom tayo ng beer, ayan 6.5% tataas yung uric acid. Kahit yung mga non-alcoholic beverage, yung yeast ang nagpapataas. 4% tataas uric acid mo. Kaya yung iba na may gout, kumain ng laman loob, pulutan, sinabayan ng alak, mamaya atake na. Sobra na sakit yung paa, sobra na sakit yung tuhod, hindi na makalakad. Kasi napuno na ng uric acid crystals sa pagkain. Ito ang problema natin sa gout. Mga seafoods generally mataas sa purine at uric acid. Pwede naman kumain pero lilimitahan. Ang pwede lang siguro konting hipon, crab siguro, oyster konti, isda, salmon konti. Pero yung basically konti lang kasi pag maraming seafoods nakakataas din ng uric acid. So, paano gagawin natin? Kailangan natin yung seafoods, di ba? Kailangan natin yung omega-3 fatty acids, fish oil. Pwede mag-fish oil supplement. Pwede magdagdag kayo ng fish oil supplement para makakuha ng omega-3 fatty acids at konting isda na lang ang kakainin. Mas bawas. So, ito yung mga bawal na sinabi ko sa inyo. Hindi naman talaga bawal. Babawasan. Matatamis, beer, alcohol, laman loob. Diba sinabi ko sa inyo, beef, laman loob, tsaka mga seafoods. Yan ang 4 na worst foods for gout. Yung mga mabubuti naman, ituturo ko sa inyo. Actually, ito na po yung parang Bible. Nakalista na lahat to. Ito, very high. Iwas, bawas. Moderate, pwede kumain. Tamang dami. Ito, okay, kahit maraming kainin mo. So, ang mga matataas talaga, laman loob, sardines, beef, bacon, turkey, mataas alcohol. Moderate, pwede na chicken, shrimp. Ito, mga beans, munggo, beans, pwede po. Ito, moderate siya. Hindi bawal. Hindi bawal ang munggo sa gouty arthritis. Sa ordinary arthritis, pwede ang munggo.
Nagsabi ng mga rheumatologist, yung mga expert natin sa rayuma, pwede ang monggo. Kasi nagbawas ka ng beef nagbawas ka ng protina sa beef steak So, kailangan palitan mo ng protina sa gulay, which is monggo. Ito, low, mga pwede kainin. Tuturo natin Pag nag-low purine diet kayo, pag sinunod mo tong diet, bababa uric acid, papayat, pwede mabawasan ng gamot. Ito yung advantage. Pag pumayat, malaking tulong sa pagbawas ng atake sa gout. Ang disadvantage lang is, syempre, konti lang makakain mo, lalo na seafoods, di ba? Kulang tayo ng pang seafoods na omega-3 sources, mag-fish oil supplement na lang. Tsaka, kahit magbawas ka dito sa pagkain, pag umatake ang gout, usually, kailangan nyo pa rin ng gamot. Ituturo ko mamaya yung pinakagamot, anong generic, anong dosis ng gamot sa gout na kailangan ninyo. Dito naman tayo sa good foods. Lahat ng citrus fruits, pwede po. Lahat po yan, napakaganda. Nakakababa pa ng uric acid yan. Mga orange, lemon, calamansi, dalandan, suha, strawberry. Pwede po yan. Okay, low-fat yogurt, milk, pwede rin yan. Nakakababa din ng uric acid. Avocado, pwede, may antioxidant, may vitamin E. Basta gulay, prutas, maganda. Ito, cherry, mahal sa atin Pero meron siyang anthocyanin, ang ganda ng kulay. Iwas sa pamamaga. Tulad po na sinabi ko, monggo at beans pwede. Ayan, Kailangan mo ng protina Ang meat, hindi ka na nga binabawasan mo yung meat galing sa hayop Kaya yung protina mo, kunin mo na sa peas, beans, lentils, dito mo kukunin. Nakakabawas siya ng atake sa gout. Okay? Kung gusto niyang protina, lean meat, chicken, more chicken and pork, at mga broccoli, may rin yan, may protein din yan. Tubig. Pag may atake ng gout, kailangan maraming iinumin na tubig. 8 to 12 glasses, sabi nga dito, kung kaya nyo ng 16 glasses, which is 4 liters a day. Ang limit ko sa dami ng pag-inom, lagi ko sinasabi kung bata pa kayo, hanggang 16 glasses, 4 liters, yun ang pinakamadami. Huwag nyo nalalampasan. Kasi pag lumampas kayo, baka mag-hyponatremia, delikado. Pero kung may gout attack, siguro hanggang 12 glasses, 3 litro, kung abot ka ng 4 na litro, mas malalabas mo yung uric acid. Kape, maganda rin sa gout. May tulong din. Inom ng maraming tubig para mabawasan uric acid. Para siyang crystals High fiber is okay. Wheat bread, brown rice, vegetables. Maganda rin po yan. Pampapayat. Lose weight. Basta nagpapayat tayo, less atake sa gout. Bababa din yung uric acid nyo. Okay? Yan yung mga sinasabi kong Mongo beans, pwede, brown rice, at bananas, pwede rin. Ito po. Bibigay ko na yung gamutan Ito na yung pinakagamutan. Pag acute yung atake ng gout, talagang bagong atake, colchicine lang ang pwede. Pain reliever, konti, pero colchicine, siguro 1 tablet 3 times a day, hanggang 4 to 5 times a day, hanggang humupa yung atake. Pag hindi na siya umaatake, tapos mataas yung uric acid nyo, pwede na mag-maintain ng 2 gamot. Choose one. Allopurinol, ito yung lumang gamot. 100 mg once a day hanggang 300 mg once a day. Binibigay ito, nakakababa ng uric acid, nakakabawas ng atake sa gout. Okay ito sa 99% ng tao, kaya lang, ulitin ko, kaya lang, mura din siya, good din, kaya lang, may a few, siguro 1%, pwedeng magkaroon ng side effect. Sa konting tao, meron siyang serious side effect na magra-rashes, yung Steven Johnson. Pangit yun. Pag na-tsambahan doon, hindi maganda. Kaya nga, kanino mo bibigay ito? Bibigay mo yan doon talaga sa may gout. Sa talagang mataas yung uric acid, talagang namamaga na yung kamay niya, talagang naglalabas na yung mga bukol-bukol sa gout niya, kailangan na siya ma-maintain, pwede allopurinol, tsaka mura siya. Okay? Pag wala naman siyang side effect, okay naman siya ituloy-tuloy.
Ngayon, kung takot tayo sa side effect, mabuti may bagong gamot, Febuxostat, Attenurex, ang brand name, Febuxostat, 40 milligrams or 80 milligrams once a day. Ito mas walang side effect siya. Mahal lang. Mas mahal lang siya. So, pwede ito i-maintain. Kaya lang, pag-maintain ito matagal. Ilang taon. Tapos, babantayan ang kidneys, creatinine, may blood test ka pa. May blood test ka pa ng liver enzymes. Babantayan yung liver mo, babantayan ng kidneys mo habang uminom ng allopurinol. Siguro, every 6 months, sinecheck. Tapos, depende sa taas ng uric acid, tinataas yung dosis. Okay? Kung di pa rin makontrol. Tapos, pag hindi nga makontrol, sabayan nyo ng pagkain. So, doble ang gamutan. May tableta ka na, ingatan mo pa yung pagkain mo, mas hindi aatake yung gout. Yun ang gusto natin. Okay? Sana po nakatulong ang video natin para hindi umatake ang gout. God bless po.